Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah fiqh at yung sumunod na talakayin sa Fiqhul Muyassar, chapter 19, Ihyaul Mawat. Yung mawat na tinutukoy dito, iba kasing tunog ng amwat, di ba? Kumbaga mga lupang patay o lupa na hindi pinapakinabangan. Yung mga ilang na lugar, ganon, na either masukal o gubat na o disyerto at iba pa. So ito yung mawat na tinutukoy dito. Kasi hindi siya pinapakinabangan ng tao. Hindi pinapakinabangan ng tao. Na kung sa zoning, sa mga lote, ito na yung mga lupa na yun nga, hindi siya utilized for commercial o residential o kahit agricultural na paggagamitan. Wala siyang paggagamitan na ganun. Kaya ito yung usapin na ito. Ma'nahu al-mawatu lugatan huwa ma la ruha fihi. Ang mawat daw ay ang anumang bagay na walang kaluluwa. Eh, walang buhay nga kasi walang kaluluwa. Wal muradu bihi al-ardu allati lam tu'ammar wala malika laha. Sa bukod doon sa nabanggit ko kanina, itong lam tu'ammar, ibig sabihin hindi siya na-develop. Hindi siya na-develop for residential, commercial o agricultural. Sa kung meron mang halaman tumutubo doon, wild, kumbaga. Kung meron man doon mangga o ano pa man, saging, naligaw lang yun doon at walang nagtanim. Yun siya. Mga undeveloped na mga lupa. At gain din, la malika laha. Walang nagmamay-ari. Walang nagmamay-ari. So ito na nga yung mga forest land, kumbaga dito sa atin, mga lupa sa kagubatan na walang nagmamay-ari. Kasi mayroong mga lupa dito sa atin sa Pilipinas, sa batas dito. May mga lupa na hindi pwedeng aariin ng tao o hindi pwedeng magiging pagmamay-ari ng tao. Ba, isang bundok o kabundukan, hindi pwedeng bibilhin ng tao, magiging kanya na buo. Maring portion, ganun, pero hindi niya mabibili ng buo. Kasi ganun din yung kahit katubigan eh. Kung meron mang halimbawa may dumadaan sa property mo na sapa, hindi yun totally sa'yo. Kasi ang katubigan, ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, pag-aari ng pamahalaan, pag-aari ng estado. Kumbaga, pag-aari ng estado. So hindi mo pwedeng basta-bastang isasara o papatayin mo yung creek, di ba, tatambakan mo, di ba, pang mga bagay. Fil istilah at sa technical na kahulugan nitong mawat, huwal ardu al munafaka anil ikhtisasat wa mulkun maksum. Itong mawat na ito, istilahan sa kahulugan nito sa Islam, ito daw yung mga bakanteng lupa na kumbaga bakante na hindi nagkaroon nga ng pagbabago dito, development. At pag-aari na, kumbaga maksum. Ibig sabihin, maksum na maaring pag-aari ng Muslim, dimmi, muahid, o musta'man. So ganun din yung natatalakay natin na mga uri ng mga tao na kinikilala ang kanilang mga karapatan. Muslim man o hindi Muslim. Na yun nga, syempre Muslim. Dimmi, yung mga minority sa ilalim ng isang gobyernong Muslim. Muahad, yung merong kasunduan. Kayo na pang kapayapaan. Diba, mga citizen ng ibang bansa na nandoon sa inyo na hindi Muslim, na meron kayong usaping pangkapayapaan. At musta'man, ito yung mga nasa asylum. Bawa, nagpunta sa bansa ninyo
para sa political asylum kasi inuusig siya dun sa kanyang bansa. Yan yung musta'man. Yun yung pinagkaiba nilang tatlo. So kung ito raw ay pag-aari ng kahit isa sa kanila, so ito raw ay magiging o mapapaloob dito, lalo na kung ito ay hindi develop, hindi na-develop. Pero doon sa literal na kahulugan niya, yung walang nagmamay-ari. Pero sa Islam, kahit merong nagmamay-ari at walang development na nangyayari, so maaari itong maituring na mawats. At meron ngang hukom dito. At mainam na malinaw ang hukom na ito. Kasi problema sa mga mawats, maaari diyan magkakaroon ng conflict sa pagitan ng mga tao. Diba? Halimbawa, yung lupa, matagal nang walang development. So ikaw, naisip mo, taniman ko kaya to. Diba, ganun man nangyari, diba? Hindi nila lupa, pero tinataniman nila. Actually, kahit sa Maynila, nangyayari yan. Mga bakanting lote, tataniman ng gulay nung kapitbahay. Na usually, wala namang problema. Kasi dumating man yung may-ari, kailangan na niya yung lupa, pababakuran niya, patatayuan niya ng bahay. Wala namang mapipinsala eh. Problema, kung maglalagay doon ng building, halimbawa, lalagyan ng bahay ng kambing, bahay ng tupa. So, merong effort. So, dapat malinaw tong mga bagay na ito. Wahuwa al-ardul kharab, karagdagan sa kahulugan nito na istilahiya, allati lam yajri alayha mulkun li ahadin. So ito pa karagdagan. Ito daw yung lupang kharab, yung nakatiwangwang lang. Ibig sabihin, maaari nagkaroon na ng development dati, pero napabayaan. Pinatag na siya, halimbawa, pinatag na. May nagpatag. Pero hindi siya talaga pag-aari nino man. O hindi kilala yung may-ari nito. Sa matagal na yan nandyan na lupa, tapos hindi ninyo alam, hindi natin alam kung sino ang may-ari. Kasi, walam yujad fihi atharu imaratin. Dahil walang tanda rito ng anumang development. Walang karatula, walang bakod pa ito eh. Walang bakod. Wujida fiha atharu mulkin wa imara walam yu'lam laha malikun. O maaaring may palatandaan na nagkaroon dito ng development. May nagpatag, may naglagay ng pilapil, may nakatayong kubo. Pero hindi kilala kung sino may-ari. Kasi yung kubo pwede naman kahit sino magtatayo eh. Barong-barong lang halimbawa, di ba? Sinisilungan lang ng mga magtatrabaho doon, yung mga magtatanim halimbawa. So lahat yun ay maaaring may turing na kabilang dito sa mawats. At yung ay hukom at mga dalil sa usapin nito. Wal aslu fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan maytatan fahiya lahu walaysa li arakin dalimin hakkun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang bumuhay sa lupang patay, yung i-develop niya yung lupa na nakatiwangwang lang. Ito ay magiging pag-aari na niya at ang mapang-aping ugat ay walang karapatan. So, lilinawin pa natin yung sinabi na yun. So, iniulat ito ni Abu Dawud. So, dito, magiging kanya yung lupa na yun. Pero syempre, hindi ito basta-basta na mangyayari. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na meron ng record ang bawat lupa. Baka sa assessor's office at iba't iba pang registry of deeds, iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. So hindi ito basta-bastang mangyayari. Sa panahon natin, sa konteksto ng panahon natin ngayon, sa batas na meron tayo dito sa Pilipinas. Ngayon dito, yung sinasabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging kanya, yung nga kung ito ay mapagtitibay niya na mayroong mga katangian ng mga nabanggit na dito hindi talaga kilala yung may-ari lalo na. Pero kung halimbawa,
kilala yung may-ari, tapos pinakialaman pa rin niya yung lupa. Tas bandang huli angkinin niya na kanya. Gamit ang hadith na ito. Hindi ito basta-basta. Kumbaga, lalo na sa panahon natin ngayon na may record na yung mga lupa. Kasi kung halimbawang magiging kanya man yun, di ba? Hindi kilala yung may-ari. Tas bandang huli nalaman ko sino talaga yung may-ari. Kasi pwedeng mangyayari na hindi talaga nakilala yung may-ari kasi yung may-ari namatay. Pero meron siyang mga tagapagmana na hindi nila nalalaman na meron pala silang mamanahing ganung lupa. Pero sinabi lang sa kanila kalaunan. So pwedeng mangyayari din yung ganon. So oo, meron siyang karapatan doon. Hanggang sa maaaring magiging pag-aari niya yun. Pero, inga, ang karapatan ni naman ay nagwawakas kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. Yun yung problema sa iba. Abusado pagdating sa karapatan nila. Pero pag karapatan ng iba, wala silang pakialam. Itong sinabi nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pwedeng makikipagbanggaan sa karapatan ng iba. At hindi pwedeng makikipagbanggaan sa anumang batas na umiiral sa panahon o lugar na ito. Na kung saan nangyari itong bagay na ito. Na merong bumuhay sa lupa na kumbaga nakatiwangwang man o kumbaga hindi na develop. So tinutukoy dito na erkin dalim, walaysa li erkin dalimin hakun, yung masamang ugat, yung erk, di ba? Dahabad la mauwab talatil urok, yan yun tinutukoy dito. Yung mapang-aping ugat daw, sa nilinaw dito, wal erkod dalim, an yaji ar-rajulu ila ardin kadahyaha gayruhu. Fayagrisu fiha aw yazra'u listujiba bidalika al-ard. So yung erken dalim na ito yung isang tao na darating doon sa isang lupa na dati nang nagkaroon ng development dito. Dinevelop na ito ng iba. Pero siya darating magtatanim dito upang ito ay angkinin. Angkinin. So maaaring mangyari na kilala na merong may-ari yung lupa na yun, di-develop niya, di ba? Gagawin niyang resort, tapos kanya na. Samantalang disputed pa yung lupa, hindi naman malinaw na kanya yung pag-aari. Ayun, mapapaloob na naman ito doon sa gasab na nauna na nating natalakay, yung pangangamkam. Nang parusa dito, ikikwintas ni Allah ang 7 kalupaan. Ikikwintas sa kanya sa araw ng paghuhukom. Sa kanya na nangangamkam ng lupa ng iba. So dito itong pagbuhay nga na ito, yung nalinaw na natin, alhamdulillah. So ganito yung pangkalahatan na kalakaran. Pero yun nga, maaaring magkakaroon siya ng karapatan dito. Pero yun nga, ang kanyang karapatan ay hindi pwedeng makikipagbanggaan sa karapatan ng iba. Isa sa mga pangunahing kaida yun pagdating sa mga karapatan. Kaya nakakainis yung mga bading Sila yung pinakamaingay sa karapatan nila. Gusto nila mangingibabaw yung karapatan nila sa lahat. Kahit sa gobyerno. Kahit sa mga relihiyon o moralidad ng tao. Hindi sila pwedeng babanggain. Kasi kapag tinanggihan yung karapatan nila kasi masasagasaan ng karapatan ng iba, magagalit sila. Sasabihin nila, homophobic ka o galit ka sa mga bading. Ngayon problema sa mga tao Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Wala kaming pakialam sa kabadingan nyo. Hindi namin kayo sasaktan. Pero huwag nyo kaming pilitin. Natangkilikin kayo. Huwag nyo kaming pipilitin, natangkilikin kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero yung problema nga sa mga bading, gusto nila, lahat kanila Gusto nila maghahari sila. Tsaka yung mga mga hinayupak na mga pet lover na yan, gusto nila lahat ng karapatan kanila. Nagrereklamo yung mga kapag merong restaurant, bawal sila papasukin. Sabi nila hindi raw pet friendly. Sabi nila nagdi-discriminate.
May mga restaurant naman ayaw magpapasok ng hayop kasi nga naman marumi ang hayop eh. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa, kahit aso pa yan, kahit yung aso mo sinashampuhan mo, naka-diaper. Hindi lang naman yun yung nakaka-apekto sa tao eh, yung malikot na aso, pati yung ano niyan, yung balahibo niya lalo na. May mga tao allergic sa balahibo ng hayop. Aso man o pusa. O, gusto nila sagasaan yung karapatan ng iba. Dito ganun din, hindi nila pwede sasagasaan ang karapatan ng iba. So dito sa usaping sa lupa, hindi pwede sasagasaan lang basta-basta nino man ang karapatan ng iba. Kaya nga napakaganda ng hadith na ito kasi nilinaw agad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung erken dalim, yung mapang-aping ugat ay walang karapatan dito. Walang karapatan sa anumang lupa na kanyang inaangkin. Karagdagan, wakad yakun al-ihya'u mustahabban li hajatin nasi wad dawabi wa naf'ihim. Sa maaring yung pagde-develop niya sa lupa ay para sa pakinabang. Sa maaring mapapakinabangan, di ba? At magiging kanais-nais para sa pangangailangan ng mga tao at hayop. Ba magagawa siya doon ng ano, di ba? Ng taniman o ng kawan ng mga hayop. Napapakinabangan ng mga tao. Yan katulad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulat ito ni Imam ad-Darimi, man ahya ardan mayyitatan falahu fiha ajrun wa ma akalatil awafi minhu fahuwa lahu sadaqa. Sino man daw ang bumuhay ng lupang patay, nakatiwangwang, ay magkakaroon ng gantimpala mula doon sa anumang makakain sa kanyang lupa. Tao man o hayop, halimbawa yung makikinabang doon sa kanyang mga tinanim, merong sadaka para sa kanya. Kumbaga, magagantimpalaan siya na katulad ng nagbigay ng sadaka, alhamdulillah. Magagantimpalaan siya na tulad ng nagbigay ng sadaka sa bawat papakinabangan doon sa kanyang ginawa. Kaya kung merong mga lupa na tigang, wala namang pakinabang, di ba? Mainam din eh. Mainam din na, kumbaga, maiano talaga, mapakinabangan. Kasi, wala namang pinsala na mangyayari dito eh. Para doon sa may-ari ng lupa, bilang halimbawa. Kung halimbawa kilala man yung may-ari ng lupa, pwede mo magpaalam sa kanya. O hindi kilala yung may-ari ng lupa, di ba? Tataniman nila ng gulay, pareho lang. So papakinabangan nila ang lupa, inshallah. Papakinabangan nila ang lupa. Na hindi ito nakatiwangwang lang. Yung nga minsan may panganib pa eh, may pinsala pa yung nakatiwangwang na lupa. So pwedeng pamamahayan ng lamok, pamahayan ng mabangis na hayop, lalo kung malapit sa ano, di ba? Malapit sa mga kabahayan, pamahayan ng ahas. Kung malilinis yun, di mas maganda. Tataniman ng gulay. Tapos yung gulay, may mga ganun sa Maynila mga community garden. Lahat sila may tanim doon sa lugar na yon. Tapos pare-pareho sila makikinabang doon sa tanim doon. May ganun din, di ba? So sayang kasi yung lupa. Kaysa ganun lang, hindi pakinabangan siya. Maglagay ng pato, manok, ganun din. Pareho lang, inshallah. Kapag ginawa niya yon, meron siyang sadaka. Siyempre, maaaring mangyayari pa nga eh. Di ba? Yung binabanggit dito yung nagtanim o yung nagdulot ng mapakinabangan yung lupa. Pero siyempre, may-ari ng lupa na yon, maaaring magkakaroon din ng gantimpala dito. Dahil na kung halimbawa, papayag siya, di ba? Na magamit yung lupa niya, pwede, inshallah. Kaya dito sunod daw usapin, yung mga kondisyon. Nga sa bawat usapin sa Islam, merong mga syurut, merong mga kondisyon para matiyak na tama ito. Yushtarat li sihati ihya'il mawat syartan. So merong dalawang kondisyon para dito sa pagbuhay sa mga lupang
ilang na kumbaga hindi na de-develop o hindi na utilize. Meron dalawang kondisyon. Una, annahu lam yajri alal ardi mulkun o ano to, mulkun muslimin. Fa in jara dalika hurima at ta'arrudu laha bil ihya'i illa biidnin syar'i. Yung unang kondisyon, so hindi raw dapat ito pagmamay-ari ng Muslim. Yung karagdagan pa nga yung mga nabanggit kanina, di ba? At kinikilala yung kanilang karapatan sa pagmamay-ari. So hindi ito dapat pag-aari ni naman. Kapag nagkaroon ng development dito, ito technically ay pakikialam na. Pakikialam at panghihimasok. At hindi mapahintulutan, liban na lang sa kung ano ang naayon sa batas. So titingnan yung kaso nila. Diba? So halimbawa merong ang lupa pag-aari ng Muslim. Gusto ninyo magpaalam pero hindi naman walang paraan para magpaalam sa kanya kasi hindi makontak eh. O kayo ngayon, kasundo kayo magkakapitbahay, syempre sa pahintulot ng pinuno ng Muslim, ng mga Muslim sa lugar na yon, so maaring mapahintulutan. Gamitin niyo yung lupa, tataniman. Gagamitin niyo yung lupa, tataniman, inshallah. Ngayon din pangalawa, so yung lupa kung pag-aari ng Muslim, hindi pwedeng basta-basta na i-develop, kumbaga. Di ba na lang na may kapahintulutan na isinabatas. Siyempre, kasama na rin pala dun yung pagpapahintulot din ng may-ari. Kasi maaring nakikilala yung may-ari at may pahintulot siya, alhamdulillah. Pangalawa, an yakuna al-muhyi musliman. Wala yajuzu ihya al-kafir mawatan fi daril Islam. So, pwede lamang makinabang sa lupa ng iba, Muslim. Hindi pwede sa kafir. Makikinabang, Muslim lang ang pwede. Muslim lang ang pwede. Kasi magiging kabilang ito sa kanilang, kumbaga, pribilehiyo bilang Muslim sa isang estadong Muslim. Kasi ganun naman eh. Kaya naman nagkaroon ng ganito, hindi para ma-discriminate yung mga hindi Muslim. Pero para magkaroon ng pribilehiyo yung mga Muslim. Na magkakaroon sila ng, syempre, kainaman kung ihambing sa mga hindi Muslim. Otherwise, pareho na lang sila. Wala nang pinagkaiba yung Muslim sa kafir. Wala nang pinagkaiba. So, kumbaga, binibigyan ng precedence yung mga Muslim sa mga pakinabang doon sa lupa. Kaysa sa mga hindi mananampalataya. Binibigyan sila ng precedence, alhamdulillah. Binibigyan sila ng pabor. Hindi naman sa inaapi yung mga kuffar sa pagkakataon na ito. Pero, binibigyan ng incentive eh. Yung mga Muslim. Na makikita ng mga kuffar, may pakinabang pala sa pagiging Muslim. Diba? O napakainam nun. Magiging da'wa na rin yun para sa kanila. Kasi kung walang pinagkaiba, o isipin ng kuffar, kuffar na lang ako. Kasi wala namang papakinabangan eh. Kasi bandang huli, oo, nagdada'wa tayo, di ba? Alang-alang kay Allah, pinagmumuslim natin yung mga tao na sila ay naniniwala talaga kay Allah. Pero mahalaga din na may ipakita natin sa mundo na may saysay maging Muslim. May saysay hindi lamang sa kabilang buhay. May saysay din dito mismo sa dunya. Kaya kapag nagdada'wa tayo, di ba? O dinada'wa din natin pinakikinabangan ng mga Muslim dito sa dunya sa kanilang pagiging Muslim. Ano yun, di ba? Ang Muslim, walang bisyo. O ang Muslim, hindi masyadong problemado. Kasi nga naman, yung mga bagay-bagay, yung mga bisyo, yun ang nagdudulot unang-una ng problema sa mga tao eh. Diba? O pinangangaral natin yan. Ngayon kung magkakaroon sa mga estado ng mga Muslim ng ganito mga bagay, mga pribilehiyo na espesyal para sa mga Muslim, mainam. Mainam. Hindi dahil sa dinidiscriminate yung mga kuffar. Pero ganun talaga eh. Ganun talaga. Paiiralin natin ang kung anong mainam para sa mga Muslim. Na mapangingibabaw natin ang salita ni Allah. Mapangingibabaw natin ang mga Muslim
sa mga hindi mananampalataya. Kasi nga kung kung pantay lang din, hindi yan eh. Kumbaga, hindi rin kaaya-aya. Nawawala yung izza, nawawala yung karangalan ng mga Muslim, 'di ba? Tingnan niyo ngayon sa Saudi Arabia, halimbawa sa mga bansang Muslim. Oh, ang yayabang ng mga kuffar. Kasi mga kuffar, mas malaki pa yung sweldo nila kaysa mga Muslim eh. Kasi yung mga Saudi, yung ginagawa nila, wala na kahit sino na lang inilalagay nila sa mataas na posisyon kahit hindi mananampalataya. Kaya ngayon dumadami mayabang na kuppar. Ang hirap pagdawa doon minsan eh. Dumating ako ng Saudi Arabia 2005. Ilang taon ako noon? 24 years old ako noon. Pagdating ko doon sa kumpanya, tatanungin agad ako ng kuppar eh. Ikaw magkano sweldo mo? Sasagot naman ako. Oh, tapos yung yabang gago. Ako sweldo ko 9,000. Sweldo ko ng 1,500. Ako sweldo ko 9,000. 30 years na ako dito. Niyayabangan pa ako ng gago. Sinong naging dahilan? Ba't nagkakaganon? Yung gobyerno din ng Saudi Arabia. Hinayaan nila yung mga kuffar na mangibabaw sa mga Muslim. Kung hindi sila tatanggap ng kuffar na manager, Muslim lang yung kukunin nila. Magkakaroon ba ng ganon? Tapos ngayon, ang hirap ng papaalam ka. Merong empleyado. Pwede ba sumama sa amin mag-umrah, mag-hajj yung empleyado nyo? Lalo pag Indiano, grabing kayayabang. Kung yung Pilipino kanina, yung kausap ko yung kanina Pilipino, mayabang na. Mas mayabang pa yung Indiano. Kaganon-ganon pa yun. Hindi ka kakausapin, gaganon lang. Mas nakakabwisit yun eh. Ganon lang yun. Tapos tinawag ko yung kasama kong Arabo, yung partner kong Arabo. Ganon din, kahit siya hindi umubra. Ibig sabihin, ganon sila kayabang. Sinong nagdulot na maging ganon mga kuffar doon? Yung gobyerno din ng Saudi Arabia. Diba? So yun ang dahilan. Bakit may ganito? Bakit Muslim lang ang may karapatan dito sa Ihyaul Mawat? Para magkaroon ng pribilehiyo, espesyal na karapatan yung mga Muslim na hindi sila panginibabawan ng kuffar. Hindi lang kuffar sa Saudi, Shia. Pati Shia, nagkakaroon ng mga abusado ng mga Shia sa Saudi Arabia. Pero yan, nakakapagnegosyo, malaya sila sa Saudi Arabia. Pero sa mga lugar ng mga Shia, tingnan yung ginagawa sa mga Muslim. Di ba? Sa Iran, sa Syria. Halos katayin sila dun eh. Pero dun sa Saudi Arabia, hayahay sila doon. Kasi nga, nawala na sa mga Muslim yung ganito. Yung ganitong, kumbaga, pride sa relihiyon. Inilalagay nila sa matataas na pwesto yung mga kuffar. Binibigyan nila ng masyadong maraming karapatan yung kuffar. Hindi ganon. Hindi natin to sinasagawa dahil gusto nating apihin sila, kundi para magkaroon ng distinction na mas nakakangat ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Alhamdulillah. Kabilang ito, yung Ihyaul Mawat dito sa pagpapakita ng ganitong distinction. Hindi sa inaapi natin sila o itinuturing natin silang second class citizen. Pero in essence, gano'n naman talaga kalalabasan eh. Second class citizen lang kayo kasi kumpar kayo eh. Diba? Gusto nyo, mag-Muslim kayo. Huwag lang kayo maging munafik. Huwag lang kayo magpapanggap na Muslim. Kung mag-Muslim kayo, di makakabit din yung mga karapatan ng Muslim. So, ganoon dapat ang mga Muslim. Alhamdulillah. Kumbaga, meron tayong karangalan, meron tayong pride, meron tayong izza sa harap ng mga kuffar. Alhamdulillah. Sa ating pakikitungo, pang araw-araw na pakikisalamuha sa kanila. Hindi nababaligtad. Hindi yung nababaligtad. Wala yan. Marami rin ako talagang napagtanto dun sa sa Saudi Arabia ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya. Na kung pag-aaralan mo yung Islam, hindi dapat ganun eh. Hindi dapat ganun. Tapos yung mga kwento pa ng mga Amerikano. Di ba yung mga Amerikano, mga sundalo, may mga kampo sila doon. Mga may mga accommodation, Aramco. Accommodation ng mga Amerikano. Nakwento lang sa akin yun eh. Minsan daw may nagja-jogging babae. Lumabas nung nung accommodation. Doon nag-jogging sa paligid ng pader ng accommodation. Naka-shorts lang, nakasando.
Eh, nakita nung Mutawa, 'di ba nag-iikot yun yung Mutawa? Wala na yata ngayon, eh, 'di ba? Wala na ngayon yun. So, nakita siya, bumaba yung Mutawa sa sasakyan, sinita siya. Tinutukan ng baril daw yung ano, yung Arabo, yung Mutawa, takbo na lang siya, eh. Amerikana. Wala, eh, ginawa nilang mangingibabaw yung kuffar. Masyado nilang pinahalagahan yung kuffar sa bansang yun. Hindi sa kumbaga nagsasalita tayo ng masama, pero yun ang nangyari, eh. Bahala sila sa bansa nila kung ano gusto nilang gawin. Pero hindi dapat gano'n. Hindi dapat gano'n. Gayon din, yan nililinaw natin. Kasi, 'di ba, hindi tayo puwedeng ano, yung magki-criticize sa mga pinuno, 'di ba? Sa Waliyul Amr. Yung hari ng Saudi Arabia, matuturing na yung Waliyul Amr, eh. Ayon do'n sa mga criteria na natalakay na natin nung nakaraan. Na masyadong malaki yung karapatan nila o yung kinalaman nila sa buhay ng mga Muslim, kaya tinuturing na silang Waliyul Amr. Hindi lahat ng pinuno Waliyul Amr. Pero ang hari ng Saudi Arabia, Waliyul Amr, o yung kahit sino pa sa mga kanyang mga nawab, kanyang mga deputy, yung mga tao na nasa ilalim niya na namumuno. Pero tayo, kini-criticize natin yung mga ganong bagay. Hindi naman natin hari yun, eh. Hari nila yun, pero hindi natin yun hari. Ganun lang kasimple yung bagay na yun. Nababanggit natin yung ngayon dito kasi nga, mali, eh. Kung titingnan natin 'tong ganito pala, dito pa lang sa usapin ng Ihyaul Mawat, eh, dapat sa lahat ng bagay at lalong-lalo na yung mga bagay na mas mahalaga pa rito. 'Yan gagawin mo, biruin mo, sinong matinong Muslim, ilalagay niyang manager ng Muslim kuffar, 'di ba? Mga empleyado kuffar, nasa ilalim lang sila ng pamamahala ng hindi Muslim. Kahit ako hindi ko maiisip, kahit hindi ko pag-aralan ito, eh. Halimbawa, hindi hindi natin pag-aralan ito, hindi yan sasagi sa isip natin, eh. Hindi natin matatanggap na yung kuffar magiging manager ng Muslim. 'Di ba dalawang kailangan talaga. Ang dami naman puwede, eh. Dami naman puwedeng dami namang qualified. Tapos kukunin mo kuppar kasi sip-sip. Kasi kuppar lagi kang pinupuri. Iba't iba pang mga bagay. So, ito yung panimula dito sa Ihyaul Mawat. Alhamdulillah, tutuloy pa natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.